Halos araw-araw, basura ang hawak ng garbage collector na si Robert. Basura rin ang posibleng naging sanhi ng banta ngayon sa kanyang buhay matapos tamaan ng leptospirosis. Nitong nakaraang Biyernes, bumagsak daw ang kanyang katawan. Nakalimutan ko po yung bota ko. Bilang may sugat ako. Bilang dito sa paa. Timburnalo. Kaninang umaga, dinialysis si Robert sa ikalawang pagkakataon ngayong linggo dahil pansamantala raw pumalya ang kanyang mga kidney. Sakit ng bewang. Bilang buong katawan na. Yung dami na ulo. Parang ubos na lahat ng lakas mo. Isa si Robert sa 49 na nagka-leptospirosis na nakakonfine ngayon sa National Kidney Transplant Institute o NKTI. Kabilang dito ang 15 kasong nadagdag sa nakalipas lamang na 24 oras. Kanina, nag-ikot si Health Secretary Francisco Duque sa indoor basketball court ng NKTI na nagsisilbi ngayong leptospirosis ward ng ospital. Mula Enero ngayong taon, lampas 1,000 na ang naitalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Ang latest count natin ng pumanaw ay 99 at dito sa NKTI ay 9 deaths na raw. 41% ang itinaas ng insidente ng leptospirosis sa bansa mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2017. Pero ayon sa DOH, inaasahan daw talaga ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan nito tuwing tag-ulan. Of course, it is a cause for alarm, but that's really not much of a problem because the support is there. This is not the first time we are seeing this rate pull out. No. There have been in the past a huge number of leptospirosis cases, and again, this is determined a great deal by the length of the rainy season. Mula sa ihi ng hayop tulad ng daga na humalo sa baha, makukuha ang Leptospira bacteria. Maaari itong pumasok sa mga sugat, bibig o kahit mata ng tao. Papasok yan sa dugo, maapektuhan ang baga, maapektuhan ang liver at ang bato. It will create inflammation of the liver, of the kidney tissues, the lungs, and so it will compromise the normal function of the said organs, and it will compromise the patient. Payo ng DOH, hanggat maaari ay umiwas sa baha. Kung na-expose naman sa maruming tubig, huwag mag-self-medicate o kumonsulta na sa health centers o doktor kahit wala pang nararamdamang sintomas ng leptospirosis, gaya ng trangkaso at pananakit ng kalamnan. Because you have to take the medicine within 24 hours of exposure. So kapag may symptoms ka na, hindi na to effect? Meron pa rin, but the protection is less. Kung may inaasahan namang magiging exposure o paglusong sa baha, pwede rin daw magpareseta at unahan na ng prophylaxis o antibiotic. Sa East Avenue Medical Center, nadagdagan din ng 10 ang bilang ng mga may leptospirosis. Umabot na rin sa 9 ang bilang ng mga namatay dahil dito. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.